Ay, magandang gabi mga bossing. Oh, mali ako. Sabi ko kahapon, hindi sasagot to si Sara, di ba? Yun ang ano ko, ayon sa aking paltos na bolang kristal, no? Pero sumagot! Ayon sa sagot, parang wala rin daw siyang naisagot. Ayon kay Girbix Ruistro, kay Representative Girbix, no? Pag ano natin, pahiram muna, Storycon. No, she's in the car. Yeah. Yeah, she's there in you the go. car. Yeah. Ayan na. Blue by blue. Ayan na, mukhang pupunta yata ulit sa kasalan ba? Ano? Magandang hapon po, Congresswoman. Thank you for Another joining wedding ba us. yan? Wala pong kasalan. Magandang hapon. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat ng ating Hi. mga viewers. Kamusta Hi, kung yung Congresswoman. kautelam answer ni Vice President Sara? Yung Ay, wala sa amin nakakita. answer niya. Well, sa akin hong pagbabasa ng answer, it seems to me that it is not an answer. It is more of a motion to dismiss. No? And it's Bigat talaga ng bata ni Kalat ni. Hindi pa sumasagot, pinadidismiss na yung akusasyon sa kanya. Talagang malaki diferensya. Wala kang magagawa Tuloy. clear in the rules of impeachment of the House of Representatives that motion to dismiss is a prohibited pleading, no? So apparently, hindi po sinagot yung mga allegation of offenses, hindi sinagot yung allegation of ground, the contents of the answer. Basta sumagot. Ang importante, Congresswoman, sumagot! Tangina dyan, sakit ulo ko dito. Are questions pertaining to the alleged violation of due process and alleged errors in the determination of sufficiency in substance, no? That is why I kept on saying, since I read that answer, that indeed the allegations in the complaint stand because they were never rebutted in the answer of the respondent. But Congresswoman, Para bang inakusahan mo siya, inakusahan mo si Sara Duterte na magnanakaw ka, gano'n. Ang sagot niya sa halip na sagutin na hindi ako nagnakaw. Ang sabi niya ganito yan, ganito. Ba't mo ko sasabihin magnakaw? Maganda dapat na sagot, di ba? Bablakin mo yung akusasyon sa'yo. Pero ito, hindi. Ang sagot niya, nagnakaw ka, sabi na ito, may katibayan kami, nagnakaw ka. Dismissin niyo na yung kaso. We kind of expected that, right? For their team to question the jurisdiction. When you say that it was not the answer that you wanted, what were you thinking you would get? You will remember that most of the grounds are the same grounds alleged in the first impeachment complaint, although the same was declared unconstitutional by the Supreme Court. So it raises questions to the sovereign Filipino people. We were anticipating that this time around, magkakaroon ng kasagutan ang Vice President sa katanungan ng taong bayan. However, Binabanggit ito ni Congresswoman Ruistro katanungan ng taong bayan. So, palagay ko, gaya sinasabi ko, pag ito hindi ito natanggal sa pagkaging pangalawang pangulo, taong bayan ang gagalaw. Maniwala kayo. At sigurado ito, mga friend, baka nagkakalkala ng ulo itong sa mga senador niya na ito O kung paano nila palalabasin, not guilty to. I-acquit nila kung paano. Siyempre, paliliwanag mo kung bakit mo siya in-acquit di ba? Tuloy. We didn't see that in the answer. Instead, what we see are questions about the legality, constitutionality of the proceeding that was conducted. So for me, it is more of a motion to dismiss rather than an answer. Hindi kaya kung Doon sa sagot ni Sara Duterte, para sinasabi niya yun nga, illegality raw ng proceedings. So, para sinasabi doon sa sagot ito si Sara Duterte, na mga bobo kayo. Di ba? Hindi niya alam ang inyong ginagawa. Mga ganun. Siya lang talaga magaling.
Congresswoman, na sineset niya yung predicate para magsampa siya uli ng kaso sa Supreme Court. That is one possibility actually, no? Kasi nung sinabi niyang we violated the due process in the determination of sufficiency in substance, Binayolate daw nila yung due process. Hindi pupunta nga sa Supreme Court. Supreme Court. 13 doon appointee ni Digong na naman. Taong bayan, makikialam dito. Maniwala kayo. that we actually had double standard in the impeachment hearing against the president vis-a-vis that against the vice president. He's actually questioning the proceeding itself, which are subject matter of a petition in the Supreme Court. However, I wish to advance as early as now, no? Maliwanag po sa kaso ng Mercedes Gutierrez, the determination of form and substance are questioned that rest upon the exclusive judgment of the justice members. So I don't know really how can this become subject matter of a petition to the Supreme Court. But these are things which are yet to be seen, so wala pa namang petition, and even if there is one, for as long as wala namang TRO ang Supreme Court at wala pang declaration, adverse declaration as to our proceeding, we will simply proceed as mandated in the rules of impeachment. Yun ang problema. Paano kaya Congresswoman kung biglang, eto na naman to Supreme Court, maglalabas ng TRO? Diba? Sabi niya, kung wala pa raw TRO ang Supreme Court, puproceed sila. Magpuproceed sila sa kanilang investigasyon. Paano kung sabi ng Supreme Court? TRO, magulo, unconstitutional kayo na naman. Abuse of power, sabi ni Sara Duterte. Ito raw mga congresswoman na to, itong mga kongresista na to, binebendalo nila. Nagbebendalo daw sila. Puta. Tangina, kapal na mukha, Impeachment of the House of Representatives. Napagugat Ano tuloy po ako yung ng next step na yon? Iniintay natin. I understand there will be a hearing tomorrow. Yes, ma'am. So, in fact, I'm here in Congress right now, and it's just now that I was able to confirm, hindi lang pala yung complainant ng third impeachment complaint, but even the complainant of the fourth impeachment complaint waived their right to file a reply, no? Parehas nag-waiver by way of manifestation. Yung sa ballot Hindi na nag-reply doon sa naging sagot ni Sara Duterte na wala naman sinagot. Ano nga isasagot nila doon sa sagot na wala namang, hindi naman sumagot. Di ba? Ang ano sa kanila, di ba yung kinail na mga impeachment complaint, magnakaw, yung confidential fund, yung grave threat, wala naman sinagot si Sayad doon. Hindi siya nag-rebut doon. Ano nga yun ang sasagot nitong mga nag-file ng kaso? Di wala silang dapat sagutin. Ano nga sasagutin doon? Wala namang isinagot. Ang sagot yan. Tuloy. complainants at saka yung Cabrera complainant, no? So, technically, submitted na for determination of sufficient ground ang impeachment complaints. And we are inclined. The justice members are inclined to proceed to the determination of sufficient ground, whether the same exists or otherwise, in our tomorrow's hearing. So, in addition to this, magdi-discuss din po tayo ng ating preliminary matters, such as we want to know. May mapapanood naman tayo bukas. May hearing na naman sila Congresswoman Revistro. The opinion of the justice members with regards to the motion for the issuance of subpoena of bank records, as well as the request of Congressman Chel Jokno for the transfer of custody. These are matters we want to address at the onset so that when we start the hearing proper come March 25, we will immediately proceed to the presentation of witness and evidence. Naku, Ma'am, so Sigurado na March 25 na mga friend. Ilang araw na lang yun. Wala nang 10 araw. Almost a week. Mga 18 o March 25, di halos may isang linggo na lang. Nako. tuloy na yung hearing.
by March 25, umpisa na yung impeachment formal. No? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is on the assumption that the justice members or the majority of the members will be declaring that there is sufficient ground that supports the impeachment complaint. Kasi ma'am, originally meron pang 3 days, 3 days. I mean, after the 10 days for the VP to submit her reply, may 3 days for the complainant. Ayan. 3 days pa sabi niya eh. Pag sumagot si Sara Duterte, sasagutin ng complainant 3 days. Ano sasagutin ng complainant? Wala nga isinagot. To respond, and then 3 days for the accused to submit a rejoinder. When you say na baka tomorrow you're inclined to proceed already to the determination of sufficiency of the grounds, does that mean that yung 3 days is no longer necessary? Mukhang yung claimants. And it's because there is a manifestation filed by the complainant of the third impeachment complaint and a similar manifestation filed by the complainant of the fourth impeachment complaint that they will not be filing reply to the answer anymore. Okay. So, na Kung walang reply, Waiver na. then Ano nga ang re-replyan nila? Wala namang ini-reply ito. Ang ini-reply nito, gusto niya ma-dismiss na yung kaso. Di ba, Congresswoman? At sinasabi nga nila, sa reply nila, na ito si Sayad, yun nga. Unconstitutional kayo, abuse of power kayo. Wala kayong karapatan. Yan na naman eh. Yan yung sasagot ng mga complainant. there's no reason to anticipate rejoinder, di ba? So in other words, from the filing of the answer of the respondent yesterday and the manifestation of non-filing of reply of both complainants, the impeachment complaint is considered submitted for the purpose of determining whether or not there is sufficient ground that supports the impeachment complaints. Kong, may mga lumalabas na mga request yung ibang mga Hindi kaya technical kayo niyan, Kung? Bakit hindi nyo sinagot yung sagot niya na wala naman laman? political parties at saka mga congressmen diyan sa House na new evidence daw para NUP. ma-firm up yung kanilang support sa impeachment. Anong status niyang possible new evidence na yan? Halimbawa, yung custody ni Madriaga. Ano nang decision dyan? Tapos itong pinag-uusapan na possible opening ng bank accounts. Kagaya nitong Madriaga na to, mga friend. Parang taste of their own medicine. Diba? Ang kinukwestiyon nila, si Madriaga raw, hindi credible. Kasi, meron nga raw kaso kidnapping. Diba? Putang ina yung ginamit nila kay Laila de Lima, puro preso. Mga nakakulong. Diba? Tapos nakakulong pa si Laila de Lima. Puro preso ginamit dun eh. Sila Kulango, di ba? Ni Vice President Sara, no? Wala naman ako maisip ng mga ibang new evidence kung hindi yan dalawa na yan. Ano nang status niyan? Well, these are matters which will be part of our discussion tomorrow, at least as preliminary matters. Although, lahat ng concerns na yon will be subjected to motion and subsequent voting of the justice members, no? With regards to the new evidence, I think what is new here are the allegations on unexplained wealth. So definitely, itong motion for issuance of subpoena for the issuance of SALN, no? Yes. And bank records, these are the new evidence that the people of the Philippines haven't seen. Unlike the grounds of threat, confidential fund, payola, nakita na natin ito. Pero pagdating doon sa unexplained wealth, I think this will be the first time na makikita ng sambayan ng Pilipino, the SALN, the... Paano ko kontrahin ng Senado to? Sambayan ng Pilipino ang magdidesisyon talaga dito, mga friend. Pag itong Senado na to, inakwit itong si Sara. Sambayan ng Pilipino ang dapat magdesisyon. Diba? Parang kagaya nung kay Erap. Sambayan ng Pilipino. Talsik si Erap. The bank records, and I heard also that they will be requesting for ITR also, the income tax return, no? Now, when it comes
Putang ano, income tax return. Diyan Montik na hindi nakapag... Diyan Montik na ano si PBBM non-filing of income tax return. 1984 consecutive years. Panahon pa ng tatay niya, nakaupo siya. Yun ang ikinaso dyan, non-filing of income tax return, di ba? 4 na taon na wala naman nangyari. Nakatakbo rin si PBBM. Ewan natin ngayon kung ano mangyayari dito. Comes naman to the transfer of custody of Ramil Madriaga. This is my take. From my perspective as a lawyer, no? Let us take note that Madriaga has a pending case in court, no? So hindi siya isang ordinaryong witness lang. And Parang ano rin, Congresswoman, parang yung mga naging witness ni Laila de Lima. Diba? Pumunta rin sila sa Senado sa Kongreso yata, Pumunta sila sa Kongreso, di ba? At doon sila nagngangalngal na against Laila de Lima, di ba? Yan, isa lang yan Madriaga lang yan di ba? Tsaka ang problema doon, yung mga tumistigo kay Laila de Lima, Congresswoman, hindi halos kilala ni Laila de Lima. Parang nagulat na siya, tututuro siya na siya ay ganito, siya ay ganun. Samantalang ito, si Madriaga, tauhan nila to di ba? Tauhan nila tong tumitistigo Kaya talagang may alam to, kumbaga. Reliable to. And ultimately, we can say that the jurisdiction over the person of Madriaga belongs to the court where the case is pending. No? So, bagaman ang House of Representatives has a power to take custody, protective custody to be exact, I don't think we can rule motu proprio on that without soliciting first the conformity of the court. In other words, between the HREP and the court, it is the court really who has the authority to decide on the transfer of custody. That is in as far as I am concerned. But if somebody will raise a motion during the proceeding, of course we will be entertaining the motion and we do not know if that will be supported by the majority. But even if so, I think there will be a constitutional question kapag pinakialaman namin yan without the prior authority of the court. Follow-up question lang, Kong. Yung usapin ng Yun ang pinakikitang retrato na nakaberde, saka si Madriaga, si Sara ho yun, saka si Madriaga. Tapos sabi ni Sara, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Di ba sinabi ko na, hindi ko kilala si Ramil Madriaga. Kinagtapal ng mukha talaga dito. Kumbaga sa huling-huli na. Tumatanggi pa. Galing talaga itong busy. Bata mo, kalat ni. unexplained wealth, lalo na in relation sa SALN. At dahil dyan, pwedeng mag-request na buksan yung kanyang mga bank accounts sa AMLA at saka sa mga bangko. Ito ba ay kayang gawin ng Justice Committee or ng House for that matter? Or yung Ombudsman? Yan ang magandang tanong. Ang problema nga, kung baka dumating na dyan sa sitwasyon na yan, nakaakyat na sa Supreme Court at nagmamadali sa Supreme Court, TRO! Sana hindi, no? Sana hindi. Anything can happen. Di ba? Putik yan, no? Nangyari na nga, yung fourth tweet, naging fourth tweet O, di ba? Ombudsman lang ang pwedeng gumawa niyan. And Ganito, when are no? you? I'm when are trying you to be as conservative as possible in addressing this issue, no? We need to revisit the law on bank secrecy. Yan. You will see the exceptions to that. One of the exceptions is impeachment cases, no? Yeah. Meron tayong rules sa statutory construction. When the law does not distinguish, we should not distinguish, no? Yeah. The law does not provide whether that impeachment case pertains only to the Senate. The law does not provide whether... So, sa sinasabi ni Congresswoman Luistro, ang tanging tsansa na lang nga nito, si Isayad, ATRO, galing sa Supreme Court. Wala nang iba. Tuloy-tuloy na ho to Lalabas na ho lahat ang Pati SALN nito, lahat, pati bank record nito, lalabas ho lahat. May power daw ang impeachment court Ha?
that impeachment case includes the proceeding before the Justice Committee. So, from my perspective, I am inclined to submit that it applies to both. Which means that the House of Representatives, through the Justice Committee, as well as the Senate during the trial, can issue subpoena for bank records by way of exception to the bank secrecy law without violating the provisions of the bank secrecy law. Yeah, but at what point in the process do you think you will request that and test that provision? After the declaration of sufficient ground, it triggers already the start of the hearing proper. And if you will be reading carefully the rules, it is once you start the hearing proper that the parties, including the respondent, the complainant and the respondent, can actually file motions for the issuance of subpoena. Not only duces tecum for the purpose of documents, but even ad testificandum if they want to compel the attendance of significant witnesses. No? So, to my interpretation, these are powers which were granted to the Justice Committee to actually aid the parties in the production of evidence that they need or they wish to present before the Justice Committee. So, Congresswoman, ulitin ko lang, you're saying dito sa non-answer ni VP Sara, napabilis actually yung proceedings ninyo. Kasi Yes. ayaw nang sagutin ng mga complainant. Yes. It's because the complainants waived already the right. Ano nga sasagutin ng complainant? Doon sa nag-isagot ni Sara na wala naman laman. O, ano sasagutin nila dun? Wala namang sinagot si Sara, kundi gusto niya ma-dismiss na yung kaso. Di ba? Nang ganun-ganun na lang, dahil yun nga, due process, ganun, kung ano nung pinagsasabi nilang nung mga, ni Sara Duterte, nung si Ponga. Ang Ponga ba yun? Yung abogado niya. To file a reply. And without a reply, there's no reason to anticipate a rejoinder. So, it only means that the answer of the VP appeared to be the last responsive pleading in that given situation, which means that submitted na for the purpose of determination of sufficient ground ang impeachment complaints. So, hindi siya considered reply, ha? Hindi naman talaga reply. It's a non-answer. It's answer. We call it answer really. But Answer. since the allegations do not respond to the allegations of the offenses and grounds in the impeachment complaint, Yeah. I consider that not a reply. Instead, I considered it as a motion to dismiss, which is actually a prohibited pleading under the rules. This this assessment of yours that it's a non-reply, could that be challenged by the other side? Yun. Or no more? Well, it depends on them. That is in as far as me as a lawyer is concerned, no? That's how I see it. Kasi pag sinabi mong answer, you should rebut the allegations in the complaint. Yeah. The allegations in the answer should address the allegations of offenses and grounds in the complaint. But it doesn't appear that way. It did not delve on the offenses and grounds alleged in the impeachment complaint. Instead, it questions the proceeding that the Justice Committee had during the determination of sufficiency in substance, to be specific. So, parang effectively waived na, no? Her right to reply. Yes. Parang waiver na effective. Yun ang impact nun. Yeah, for clarity, Ma'am Ami, no? Yung sagot ni VP, we call that answer. Tapos Yeah, yung it's sagot not ni complainant kay VP, we call that reply. Pero yung reply na yun yung winave ng complainants by way of their manifestation filed with the Justice Committee. So, okay, so in your view, no more challenging this, so we're looking at March 25 for the trial. Well, for us, we will simply proceed to the impeachment proceeding as provided in the rules, no? Sabi ko nga, even if they elevate the question of alleged violation of due process to the Supreme Court, kung wala namang TRO, kung wala namang declaration pa
ang Supreme Court, this is a constitutional duty eh. That's why we are bound to proceed. So for as long as walang TRO, you will push through? Oh, hindi tinanong ng mga host ko. Paano ko may TRO? Walang tanong na ganun. Oo. Puta, patay tayo dyan. Biglang sabi na, TRO kayo. May TRO. Yes. And what can we expect on the 25th then, Congresswoman? For the 25th, since that will be the first hearing for the first setting for the hearing proper. Pag sinabi po natin hearing proper, presentation of witnesses and evidence na yan. Unahin po natin yung complainant, and when the complainant is done, that will be the turn of the respondent to present their evidence and their witnesses, no? So, what we expect during the hearing proper, siguro we'll start muna acting on the motions. Yung bukas discussion lang, plus declaration of the existence of sufficient ground, whether it exists or otherwise. But for the 25th, we act first on the motion, that is issuance of subpoena, duces tecum, and we act also on the request for transfer of custody, and then we proceed to hearing proper. Presentation na ng evidence and witness of the complainant. That's why the complainants need to be ready by March 25. At this point in the process, does Vice President Duterte have to be physically present or no? She will be invited as part of the due process, no? You're talking about March 25? She will be invited because part of her right to due process is her presence during the hearing, participation during the hearing. But as to whether or not she will come or otherwise, that's actually her prerogative. Option niya yan. Kung dadating siya, magpa-participate siya, or otherwise. But definitely she will be invited because that is part of her right to due process. Oo. Yan na naman. Kung sakaling walang TRO, meron naman tayo, parang sa meron sa wala. Parang sabong sa March 25. O, di ba? Parang sa meron sa wala. Ako, sa wala ako eh. Hindi pupunta yan. Oo. Wala. Hindi yan pupunta daw. Pabayaan niya yung kanyang mga abogado. Di ba? But for tomorrow, this is actually a proceeding intended only for members, no? That is why ang notice namin for tomorrow are only for the justice members. But yung March 25, since start na yan ang hearing proper, even the parties, complainant, witnesses, and the respondent will also be notified. Yun kung walang TRO, ang Supreme Court, Congresswoman. Alam mo yung Supreme Court parang, natatandaan niyo mga friend, nung dinakip si Digong, merong abogado ba? Sino ba abogado nila yun? Pigilan niya, may TRO, TRO, galing Supreme Court. Pinagano niya, bandera. May TRO. Diba? Kong, just the other day, ay nag-press con yung NUP, si Congressman Ronnie Punong. Marami siyang hugot May hugot siya sa impeachment, may hugot siya kay Speaker, may hugot siya sa Malacanang, may hugot siya sa mga benefits nila sa mga district, may hugot din siya sa ibang political parties dyan sa House. Are you free or comfortable to make a comment on this? Dahil may kaunting hugot sa impeachment Well, first of all, I am not a privy to any meeting with political parties or with DS Ronnie Puno. So, I don't think I am in the position to comment to that. Except that, as a House member, I hope, not because of the impeachment, I hope that all the concerns of DS Puno will be addressed. That's all I can say. No? Kasi, of course, I feel for him. Alam ko yung challenges ng members ng House, no? And with or without impeachment, of course, the House members do need to be supported by the leadership. But he is looking for new evidence. He said that at least once already. And before that, it was Reginald Velasco, the Secretary General, who spoke of the need to come up with new evidence. Even though this is basically the same charge or case. Let us take note, Ed, no? The obligation to present additional evidence is not actually the obligation of the justice members. Yes. It's the obligation of the complainant, Yes. no?
in our proceeding, we're acting like prosecutors in a preliminary investigation. Kung walang maibigay na evidence ang complainant, we will dismiss. Pero kung may maiibigay na evidence ang complainant, we're bound to continue. But it's not for the justice members to produce evidence. It's for the complainant to produce evidence. No, I only bring that up because nga, it's basically almost the same complaint that was approved by a huge majority of the previous Perhaps Congress. the grounds are almost the same, but just like what I said earlier, no? Yung ibang grounds, halos nagkaroon ng full-blown deliberation during Quadcom days, no? But with respect to the unexplained wealth, which allegedly will be supported by SALN, ITR, and bank records, I think they have not been seen by the Filipino people. So if they're looking for new evidence, I think this is the new evidence that they can consider. How many NUP members are there in the Justice Committee? Do you know, Congresswoman? I am not certain as to the NUP members who belong to the Justice Committee. What I'm certain about, we are a total of 38. Sabi nila kasama na ako doon sa 38. But you have to consider also that ex officio members are allowed to participate and vote in any committee, and that includes the Justice Committee. Kong, meron ba kayong indicative timeline? Paano, nagtatanong yung mga tao, ano bang aming hihintayin? Halimbawa, magko-convene kayo as a Justice Committee tomorrow. Yeah. At sa a weekend, a break na. Magbe-break na yung Congress, di ba? Tapos Actually, this is one of our challenges, no? Kasi after our session tomorrow, the House members will be going back to their respective district, and it will be challenging for us to gather them as we continue the proceeding of the Justice Committee during recess, no? So, but to your question, ano yung timeline na kinoconsider namin? Sir Ronald, it actually depends on the progress of the hearing. We have not seen the actual evidence. We are not certain if the name. Pero ayon kay Congressman Ridon baka mga last week of May tapos na to, itong hearing na to sa Kongreso. At yun nga, sasampa na sa Senado. Kung walang TRO, Which are being mentioned in the mainstream media will really appear, no? So, siguro after March 25, yung initial start ng hearing proper, we will be able to assess kung ilang hearings ang kakailanganin. Kasi sa March 25, I will be asking them also to submit the names of their witnesses. So somehow we will be able to assess kung ilang hearings ang kakailanganin for us to be able to finish. But Ma'am, if I understood you correctly, you're of the legal opinion that the Justice Committee has the authority to subpoena bank records like a court. Yes. If I got you correctly. In that case, who is going to move for the subpoenaing of these bank records, or will that be you? No, remember that there are endorsers who are House members. So I think they are in the best position to raise the necessary motion for the purpose of issuance of subpoena of bank records. But you are partial to approving that, if I understand you correctly, because it is within the authority of the committee. Even if that is my submission, it will still be subject to the conformity of the entire Justice Committee, which means that there should be a motion, and if there's an objection, the same will be subjected to the division of the House. so the committee has to Just vote for on the it. record, kasi palagi akong natatanong. I just want the people to know, hindi po bumoboto ang chairperson. The only occasion na bumoboto ang chairperson ay kapag nagkaroon ng tie. Yeah, tiebreaker. On matters which are being resolved. So, just like for example, in the determination of sufficiency in substance of the impeachment complaints against the Vice President, I was not able to participate in the voting. But the motion to subpoena the financial and bank records, that still has to go through a vote. Yes, because remember the Justice Committee is a collegial body. It cannot be
resolved by one person alone. It cannot be resolved by the chairman. It must be resolved by the entire membership of the Justice Committee, and that is by way of a Sino naman nasasalubong doon? Kung sa botohan, sino naman magno-no vote doon? Maliban siguro kay Suntay. O kung meron ka mag-anak Suntay sa Kongreso na isusupuin na yung bank records nito si Sara Duterte. Tapos magno-no kayo. Wala kayong konsensya. motion which, when objected to, has to proceed to voting. Okay, we'll leave that there. We'll obviously monitor the proceedings. Yun na. Napahaba tayo kay Congresswoman Ministro, no? Mga friend. Basta dito sa lahat na nangyayaring ito, malalaman ho natin kung sino yung mga congressman na amoy, sunugin mo man, amoy digong. Kung sino man yung mga sa Senado na sunugin mo man, amoy digong. Oo. Ang liwanag ko nito Ang liwanag na talagang ito, talagang hindi na to dapat magtrabaho sa gobyerno. Itong klaseng si Sara na ito, na ayon sa marami, meron nga akong diferensya sa pag-iisip. Magkulab na tayo mga boss. At tatakbo pang presidente. Ang yan. Ay nako, revolusyon yan. Malamang. Basta ito si Sara, hindi ho ito natanggal sa pwesto. Hindi, may impeach sa Kongreso, pero nga, mag-impeach pa sa Kongreso, yung dati hong bilang na mahigit 200, bumaba, malalaman nyo kung sino bumalimbing. Di ba? Kaya mo ni Senado. At doon naman malalaman kung gaano kawalang ya yung mga senador na mag-a-acquit dito. Magkulab na tayo mga friend. Librado Dubico, shout out. This morning karaoke. Tall Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. Stay safe and healthy. Talagang yung lintik na survey na yan ay mind conditioning para doon sa mga tanga at bobo. Ang dami niyan sa Pilipinas. Matapala lang ang salapi, ayos na ang buto-buto. Tama ka dyan, my friend. Porping Peña, shout out. Kalat ni Baya, shout out. Michelle Edwin Mike, shout out, my friend. Sabi ni Kalat niyo. Good evening, Kasani. Banatan mo na, Kasani. Banatan mo. God bless your family. God bless Kalat niya. Nemesis, shout out. David Alin Mendoza. Good evening po, Karox. Dapat po talaga at may psychological exam ang mga mamumuno sa gobyerno natin. Totoo yan. Talagang dapat yan, David. Dapat talaga magkaroon ng ganyan. Tsaka dapat may mga educational attainment. Mantali mo po tayo na apply ka senador, mambabatas. Wala kang alam. Hindi ka nakapag-aral. Putang ina. Ano ba? Pati baliw, tinatanggap. Tatakbo senador, pati baliw. Pwede? Gaya si Kibuloy. Diba? Baliw yan. Tama, appointed son of God daw siya. Kung di ba yung gago. Ibinigay sa akin kaya po, merong psychological exam na ibinigay sa akin. Kaya po, ingat ako sa pagsagot at baka bumagsak ako noon. O yun nga. Naipasa ko naman po. Kasi wala naman akong sayad na kamukha ni BP sa Pilipinas. Apply ka trabaho puta. Titignan ako, may diferensya. David ulit Karox. Yan ang katunayan na manipulado ang mga survey result. Binaligtad na ang survey firm ang mga datos para magmukhang yamado ang nagpapasurvey sa kanila. Yun nga, ganun ang ginagawa 3JC of shout out. Siyempre, kung sino ang nagpapasurvey, siya panalo sa survey. Hindi totoo yung survey na yan. Manipulation yan. Ang tunay na survey, ang sinosurvey ang mga kabataan sa school, mga teacher para sa totoong survey. Hindi yung sinong survey nila mga DDS lang. Natural, si Dilulu ang panalo. Totoo. Diluluwag ba yan? Diluluwag. David Ali Mendoza ulit Dapat po talaga, Karox, i-revoke ng PNP lisensya ng 300. Di ba? Hindi lang 300, David Sabi ni Las Cañas, 1,000 ang baril ni Digong. Kaya nga nahuli to si Kibulog. May mga
parte ng baril. O doon nahuli siya, may dala siya, di ba? Oo. Ang alam ko po kasi ay non-transferable ang firearms license dyan sa Pilipinas at wala naman na si Digong sa Pilipinas. O hindi kaya naman na kuhanin ng PNP at ilagak sa armory nila yung for safekeeping at ibalik na lang kung makakalaya si Digong. Totoo yan, David, di ba? Malambot nga ka. Malambot. David Ali Mendoza ulit. Isa rin may saya dyan si Salsal Panelo. Ang lakas ng imahinasyon. Na si Inday Saya naman nanalo sa 2028 election. Sa bagay po, libre naman ang mangarap. Kaya mangarap lang kayo ng gising. Di ba? Si Raul Mary Lebron, shout out. Rafael Puente, shout out. Bakit sa araw-araw puro Sara or Duterte pamilya na lang ang laman ng buong bansa? Yung mga nasa mga Duterte Diyos na ang tingin nila sa mga Duterte, lalo na kay Sara. Pag kayo, mga DDS, hindi kayo magbago ng paniniwala na ang Diyos nyo ay iniidolo nyo ang mga Duterte, malamang kunin na kayo ng Diyos, lalo na si Sara. Kasi masyado na ninyong pinahalagahan si Sara at halos pinagpalit nyo na sa Diyos na mas higit na may kapangyarihan kaysa kay Sara. Nagpapaalala lang po ako sa inyo, huwag nyong pagpalit sa mga Duterte ang Diyos sa buhay ninyo. Totoo yan. Rafael Puente. Gusto na sumama sa impyerno mga hayop Rodelia Alpilor, shout out. Hello po Sir Rox, sobrang nakakadismaya na talaga talaga pag nakalusot pa yung Inday Lustay na yan. Nakakawala ng gana talaga, sir. Abang pa po tayo. Si Lord na ang bahala. Ingat po and God bless. God bless Rodelia, ha. Basta itong si Sayad lumusot at nakatakbo, nakapag-file ng garapal. Ginarapal na yan. Ginarapal na, di mananalo. Gagarapalin na talaga yan. Friends, Jeremy Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara. Analisa Apolinar, shout out sa inyo mga bossing, ha. Katipunera po ng Cavite, muli po ay bumabalandra at bumabati ng may ngiti sa iyo, Sir Rox, at sa buong Team Rocky Warriors the Great, Sir Rox. Sabi ko naman po sa iyo, wag na po tayong magpaka-konsumi sa mga ganap. Alam naman po talaga natin na pag dumating sa Senado ang kartada ng barahan ni Madam Chucky, waging-wagi to the max at wala pong duda na aarangkada po ang mga kontrabulate ng mga kampo ng demonyo. Yun po dahil gusto po nilang ipamukha sa buong mundo at sa taong bayan, sila po ay may hawak ng panghilod na bato, na magliligtas sa kanilang halimaw na poon. Ungguyan lang naman po talaga ang labanan, Xerox. Di ko lang po talaga maintindihan bakit pinahaba pa at nag-uubos lang po sila ng pera ng bayan at panahon, Xerox. Sa utak po ni Halimaw Chucky, alam niya po kahit po sunugin siya ng gawing lechon, siya po ang mangangamoy guilty at maantang mantika, Xerox. At doon naman po sa mga halimaw, sa banga ng mga senatrolls, sige lang, mga lahi ng Satanas, magpakaligaya kayo at ipakita nyo sa taong bayan kung para kanino kayo talaga, kung bakit kayo nandyan sa pwesto nyo ngayon. Sa gagawin ninyong makabaligtad sikmura na desisyon para mailigtas ang inyong poon, kayo mismo ang uukit at aakay sa susunod ninyong destinasyon at kapalaran sa susunod na eleksyon, mga buwisit. Wala yan. Maski anong eleksyon dami lang pera, bibili ang boto ng puta. Ipakita nyo na lang talaga sa taong bayan kung gaano talaga kayo kahudas at kaitim ang budi. Ang Diyos ang tadhana at ang tadhana ng bahala sa inyo. Kaya para nyo ng awa, huwag nyo nang idamay ang Diyos sa inyong mga kasulasolasok na speech. Dahil sa alam naming lahat, puro lang kayo nag-aastang banal at malinis. Pero puro naman kayo may mga tigta-tatlong sungay at puro kayo mas mabaho pa sa burak ng imbornal. Maitulot yan, Deli. Ewan ko sa inyo, mga pinutukan kayo ng lintik. At ito naman pong ating simuning, talaga po sobrang lamya, niingas kugon sa pagbubunyag ng mga ginawang pagnanakaw ng mga pusakal ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan.
Ang tanong si Rox, asa na Aber? Ang isa sa pinakahudas sa alipores ni Kuting, yang si Dilat Mata ng Comelec, disgrasya. Yan pong si Tabildila ang isa sa dapat pong matunaw at mapatalsik bago pa dumating ang pagproklama ng botohan si Rox, dahil gatyan po ang nandyan at tumatanggap ng bayong-bayong na bayad. Huwag na po tayong umasa si Rox. Di lang po lusot na lusot, pasok na pasok pa po sa banga ang pagbubunyi ng mga halimaw na kampon ng mga dutae. Mga buwisit, mga leche kinam. Hoy, Kuting! Kumilos ka naman. Kung talagang lampasot ka, huwag mong idamay ang taong bayan. Sobra-sobra ng pasakit at bugbog na inaabot ng mamamayan sa walang tamang direksyon ng mga ampaw mong desisyon. Maawa ka naman. Galit si Tia Deli kay Kuting. Para at nandiyan ka, pinakamataas na pwesto mo, kung isa ka lang ampaw, napapaligiran ka ng mahuhusay na armas na pwede mong ipanlaban sa mga inutil. Ano ang silbi ng mga John Lloyd ng Cavite, mga NBI, nasa iyo ang kapangyarihan pero duwag at takot magpadapa ng kalaban. Naku, ewan ko sa'yo. Bahala ka sa buhay mo, Tia Deli kayo, wala ang nagawa natin dyan. Okay na ako, Japan. Shirley J. Sir, shoutout. Lupit talaga ng mga Duterte, Karox. Hirap magiba. Sa daming kwarta, pati matatalinong tao, nagiging bobo. Totoo. Ray J. Siop, sumagot. Ikaw ba naman ang bayaran ng bilyon-bilyon? Natural, itatapon mo na sa bintana ang pinag-aralan mo. Maski moralidad, itatapon mo. Bakit kakainin ba ang moralidad? Makakabayad ka ba ng kuryente? Makagamit ba shopping ng Hermes ang moralidad? O ikaw ang Sara? Ikaw na talaga ang reyna ng mga dilulu. Tag-inag yan. Shirley J. Sir ulit Talo sila sayad sa Antipolo. Wala na yan, Xerox. Hindi yan mananalo sa 2028 kung walang Hello Garci. Kapal nito ko. MCL shoutout. Xerox, pwedeng labanan ang inihain ni Sara na ad cotelam na strategy para lang di siya ma-impeach. Ang ad cotelam o appearance by way of caution ay isang legal na estratehiya kung saan ang isang partido o abogado ay humaharap sa isang korte o pagdinig gaya ng impeachment nang hindi kinikilala ang jurisdiksyon nito upang hindi mabaliwala ang kanilang karapatan na questionin ang proseso ng mas mataas na korte tulad ng Supreme Court. Ang hirap. Upang malabanan ng ganitong diskarte, narito ng ilang illegal na paraan. Hamunin ang entry of appearance, ang kabilang partido, halimbawa panel of taga-usig, ay maaring maghain ng motion upang questionin ang ad cotelam na pagharap. Maari nilang igiit na ang paglahok sa pagdinig kahit may cotelam na pahayag ay malinaw pa na ring pagkilala sa jurisdiction ng committee. Iginiit ang waiver of rights sa ilalim ng prinsipyo ng Stoppel. Kung isang partido ay naghain ng mga dokumento, nagtanong sa mga saksi o nakibahagi ng aktibo sa mga pagdinig, maaari silang ituring na sumuko sa kanilang karapatan na questionin ang jurisdiction anuman ang sabihin nilang ad cotelam. Mahaba to. Pagtanggi sa argumento, kung ang ad cotelam ay ginamit upang suportahan ang argumento tulad ng 1-year bar rule, bawal ang impeachment sa loob ng 1 taon, maaring kontrahin ito sa pamamagitan ng pagpapakita na ang mga bagong reklamo ay magkakaiba o hindi sakop ng naturang bar rule sa kasalukuyang sitwasyon. Hingin ang aksyon ng korte. Maaring hilingin sa korte na maglabas ng resolusyon
na nasasabing ang pagharap ng abogado ay isang general appearance at hindi isang special appearance. Kaya hindi na valid ang kotelam. Sa madaling salita, ang ad kotelam ay nilalabanan sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanilang mga kilos ay taliwas sa kanilang sinasabi. At sa batas, mas matimbang ang kilos. Action speaks louder than words. Oo. Ganun ba yun, MCL? Retiring soon, shout out. Boss, nagtataka ako, bakit wala atang aksyon ang BJMP sa balitang may gustong yumari kay Madriaga? Hinarap ba yung mga suspect? Bakit si John Vic walang say? Dapat reshuffle agad yung pamunuan ng BJMP. Dapat. Bakit nga ba, John Vic? Mapatayan. Maski mapatay, wala namang ano yun. Kasi marami pang articles of impeachment na isa lang ang kailangan doon, retiring soon impeach na rin siya. Diba? Maril Pabianak, shout out. Good day po tayo sa mga ka-warriors. Sadyang ang hirap makakuha ang hustisya sa ating bansa. Talagang kapag makapangyarihan, dadaan sa mahabang proseso tulad na yung reply ng magaling na BP natin ng ad kotelam na naman, posible na naman may plano silang itakbo sa naman Supreme Court. Nawa naman huwag nang makialam ng Supreme Court for the second time kasi masyado nang obvious kung ganun. Tama nga po kayo tay. Dapat magpakita na ng lakas ng taong bayan kasi nakakalungkot ang ginagawa ng mga yan. Bakit po yung Quadcom na ilabas nila yung nasa kulungan para mag-testify? Ano po, pagkakaiba ng Madriaga? Ay, mahal na Panginoon, kayo na po bugmalaw sa mga gusot sa sistema natin. Yun nga eh. Pastor Jun Lagon, my friend, shout out. Eddie Luna, shout out. Christian Chengnak, shout out. TJ Show, hi nako Sir Rox. Sandamakmak, abogado, kampanilya, si Sara Dilulu. At kotelam lang ang sagot. Si Atty. Porton lang alam na yan. Takbo na naman sa Supreme Court ang drama ni Dilulu. Ngayon, baka mabanas na ang Korte Suprema kay Dilulu at tuluyan na siyang masyado ng pressure ang Korte Suprema. Bakit Suprema kahit babayad sila? Nga kapala na nga ng mukha to JC Hope pag naglabas ng TRO yung Korte Suprema dapat ano yan, Duterte Suprema na yan, hindi Korte Suprema yan. JC Hope sa palay ko, Xerox, di alam ni Dilulu kung anong ibig sabihin na ad kotelam. Paano nga hindi naman ata talaga nakapagtapos ng abogasya si Dilulu? Baka binili na sa recto ang diploma niyan o kaya tinakot ang mga profesor para ipasa. Baka gusto nilang ma-riding in tandem sila. 3J Show ulit Xerox, kahit anong iwas ni Dilulu sa impeachment case niya yan, mauubusan din niya ng swerte at masisilat din yan. Hindi habang panahon panalo siya sa korte. Sa aking paniwala the second time around palagay ko hindi makikialam ang Korte Suprema. Sana. Paano ba naman ang katwiran niya Bakit daw si BBM na-dismiss ang impeachment case tapos siya hindi. Samantalang mas mabigat daw ang mga ebidensya against BBM. Parang bata, teacher si ganito. Teacher si ganito. Si ganyan. May candy, ba't ako wala? Parang tanga lang. Parang tanga ba? O talagang tanga? 3J Show po ulit. Ang sabi ng mga abogado ni Dilulu, yung mga pagbabanta daw ni Dilulu, wala naman daw ebidensya. Ay nako. Hindi pa nga nag-uumpisa ang impeachment, paano sabing walang ebidensya? Basta ako naniwala sa Rox na mai-impeach si Dilulu. Hintayin na lang natin ang pagdating sa Senado. Oo, may impeach talaga yan. Shout out to Lord Garcia, friend Amy Bingson. Eman Escalona anak, shout out. Brother Elias Isyo. Oy, mission accomplished mga friend, Hirap, no? Pagkalaban mo, isang trilyonaryo yata yan, sayad daming na Pero, pag walang TRO,
Mabubulat at ang kabito-bitukahan yan, sigurado. 88 million ang dineclare niya na salin. Hindi ako naniwala dyan. Good night. God bless, mga friend. Dasal.